Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for our brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron nang naipon na 107,000 pesos sa ating GCash. At I hope Sunday ngayon may naka-open na bangko para maipadala. If not, bukas na lang ito maipadala. So, maraming salamat sa mga nagpadala nito. Ang nauna na nating naibigay na tulong sa kanila is 736,000 pesos plus itong ipapadala na 107, so 800 plus na. Yung mga gustong magpadala, pasensya, huwag muna dahil naubusan na ang limit ng ating mga GCash. Hindi na pwedeng matanggap. 2 GCash number yung ginagamit natin, kailangan sa dami ng nagpadala for this month, wala na, hindi na pwedeng tanggapin. Sa September na ulit pwedeng magpadala. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Attorney Harry Roque. Sabi lang niya dito, pakapalan na lang talaga ng mukha ang Pangulo. May binisita niya, I think it's a peace fort. Kasama niya si Agriculture Secretary Tio Laurel. Sinasabihan siya, sinisigawan siya ng mga tao, resign ka na. May sumigaw pa ng ngagba. Tingnan natin. Ano? resign! Marcos resign! Marcos resign! Sapa? BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! BBM resign! I don't know kung saang lugar ito. Ang matandaanan ko lang na binisita niyang peace fort is, I think, Nabotas, Jensen. But anyway, ano na yan? Nasanay na ang Pangulo sa mga ganyang panawagan na resign. Kasi ang tatay niya noon, Marcos Jr., Senior, ang mga makakaliwa, halos every now and then, nagrarally, resign, Marcos resign. Mas matindi lang ngayon. Kasi hindi lang mga makakaliwa ang sumisigaw na resign, pati mga ordinary people. Ulitin ko, yung mga previous mga presidents, mga makakaliwa lang ang nananawagan na resign ang presidente. Ito ngayon halos hindi mo na mapigilan eh. This is now a reflection of his survey numbers na nagne-negative na siya. Yung latest na lumabas na survey, WR numero, 55% ang hindi nagtitiwala o dissatisfied sa kanya. Kabaliktaran kay BP Sara, 55% ang satisfied kay BP Sara. Ang satisfied lang sa performance ng Pangulo is 36%. So meron siyang negative 19 na net approval or satisfaction rating. Kaya halos everywhere reklamo ng tao yung hindi magandang performance ng Pangulo. Peso to dollar natin, yung last nga na monitor ko 2 days ago is 61.87. Malapit ng malapit nang mag 62 ang dollar to peso rate. Ang ating ekonomiya bagsak na bagsak for the second quarter of this year, 2.3. Yung first quarter, 2.8. Plus 2.3. So, for the first half of this year is only around 2.6. Samantala, ang ating mga ASEAN neighbors, nagpiesta.
Ang pinaka matindi is Vietnam. I think 8.3% ang economic growth ng Vietnam. Ang sumusunod is sino na ba? Malaysia ata. Malaysia 6.0. And then Singapore 5.9 and then Indonesia 5.3. Sa atin 2.3. Tapos pinagmamayabang pa ng administrasyong ito na halos 6.5 million daw na Pilipino ang naiangat sa kapobrehon o poverty rate. Data yan ng Philippine Statistics Authority at saka DepEd. Anong basihan nila? Yung poverty threshold nila, nakakatawa, is kung ang isang pamilya daw may income na 14,600 sa isang buwan, hindi na daw siya pobre. Ang computation nila is yung if you have a budget of 21 pesos per meal, okay ka na daw. Hindi ka na pobre. Anong mabibili ng 21 pesos? Punta ka sa Jollibee. Yung isang kanin nila, di ba 20 pesos? Kailan ba yon? 2 days ago, kumain ako sa karinderya sa labas. Ang isang kanin nila is 15 pesos. So, ano yung ulam mo? Sabaw, pwede. Tapos, pag meron kang ganyan, 21 pesos per meal or 14,600 monthly income, hindi ka na daw pobre. Wala talaga itong gobyernong ito. Ah, hindi sila makarelate sa kahirapan ng tao kasi lalo ng presidente natin, hindi siya nagtiis. Never, ano sa tingin nyo ang Pangulo? Nasubukan niya bang nagutom? Never. Nasubukan ba niyang, yung involuntary nagutom yung wala ka talagang magawa dahil wala kang makain. Never niyang, nasubukan ba niyang nabaha? Never. Kaya, never siyang naghirap, kaya hindi siya makarelate sa hirap ng tao ngayon. Ganyan ang ating presidente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako sa balay ni John Mark Linhay nga taga Barangay San Miguel Sitio Mauswagon. So nagtindog balay siya. So nagtindog balay og streamline. So mo ni ang nahatag sa iyaha nga digis unom ka buok nga yero. So karon humana ang balay nga gipatindog balay. So nahumana og atop unom ka yero ang nahatag sa iyaha. So karon nahuman naman ang imong gipatindog nga balay, so unsa imong masulti? Nako kay kog salamat nga natagang kog giro. Oo. Sa tanan nagatukod na gid kog balay tungod anang yero. Oo nga gihatag. Nagyatag salamat kay sino nga gidungog diha akong mga pag-ampo nga makabalay ko. Oo, so nahuman gyud ang imong balay nga gipatindog. So pila na imong edad? 23 na. So 23 na ka. So na kay anak. Isa. So isa ka buok ang imong anak. So
Dako kay mong pasalamat nga nakapatindog gyud ka og balay nga natabangan gyud ka. So unsa imong panginabuhian? Andra gyud. Wala minsan. So mag-uuma lang. So dako kay mong pasalamat nga nakapatindog balay na gyud ka og nahuman na gyud ang imong balay nga giatupan nga gipatindog. So salamat kaayo.